Tinghahak ng lalaking ito ang isang mabangis at mapanganib na landas na puno ng hirap at panganib. Pilit niyang hinahanap ang anak niyang babae na dinukot habang dumaraan sa sunod-sunod na laban para lang makahanap ng bakas nito. Hanggang sa unti-unting nalaman ng lahat ng kriminal na hindi siya ordinaryong tao. Ito ang pelikulang The Furious Attack. O sa wag na natin pagtagalin pa, let's go! Ang lungsod ng Laika sa Myanmar ay isang malayang lugar na tinitirhan ng iba't ibang tao mula sa mga bansang Asya. Dati, dinarayo ito ng mga turista, pero habang tumatagal, lumalala ang krimen. Kaliwat kanan ang kidnapping. Bata man o matanda, babae o lalaki, walang pinipili. Kaya ngayon, isa na itong magulong lugar. Kaya pilit ng hinihiling ng mga mamamayan na aksyonan ito ng gobyerno. Sa loob ng isang malaki at madilim na silid, 2 batang babae ang nakadapos at nasa nakakaawang kalagayan. Ang lalaking ito ay si Kainer, leader ng lokal na sindikato na sangkot sa human trafficking, bentahan ng organ at droga. Ang 2 babaeng pinapahirapan niya ay magkapatid na nagtangkang tumakas. Sinunog sila gamit ang mainit na bakal mula sa pugon. Talagang walang awang tao to mga lods. Pinagtatawanan lang sila ni Kainer. Para sa kanya, libangan lang ang buhay ng tao. Sa isang napakalaking industrial area, dahan daw ang pumasok ang isang sasakyan. Huminto ito sa harap ng bahay ni Kainer. May ibinabang bangkay na nakabalot sa tela. Kakamiti lang daw ng taong ito kaya pwede pang kunin ang mga organ nito. Ang babaeng nagngangalang Sarah ang doktor ang mga nasiwa dito. Nang buksan niya ito, nakita niya ang maayos pang katawan. Pero biglang dumilat ang bangkay at matalim siyang tiningnan. Inatake siya ni Sarah. At pumasok ang mga bantay, pero hindi ordinaryong tao ang lalaking ito. Kalma lang siyang nagsuot ng damit. Naglabas siya ng litrato ng isang dalagitang babae. Sinabi ni Sarah, bagong dating lang siya rito. Si Kainer ang may hawak sa kanya. Agad na umalis ang lalaki. Pero pinagtangkahan pa rin siyang atakihin ni Sarah. Kaso ayon, tapos siya. Ang lalaking nito ay si Anlong. Naglakad si Long sa pasilyo ng kulungan hanggang makarating sa pangunahing silid. Nagtaka si Kainer kung sino siya. Ipinakita ni Long ang larawan ng isang babae. Pero binaliwala lang yun ni Kainer at tinutusan ng 2 bodyguard niya na umatake. Ayon, sunod-sunod silang bumagsak. Nagsimulang nataranta si Kainer at tinawag ang lahat ng tauhan niya. Pero pare-pareho rin silang natalo. Nawala ng tapang si Kainer at nagmakaawa. Sinabi niyang utusan lang siya at may mas malaking boss sa itaas niya. Doon ibinigay nito ang parusa. Biglang bumalik sa alaala niya ang anak niyang si Anson. Isang mabait at magandang dalagita. Si Long ay dating Special Forces soldier na madalas mawalay sa anak dahil sa misyon. Mag-isa niya itong pinalaki. Mabait si Anson, yung tipong mahilig pang magdala ng sugatang hayop sa bahay. Patuloy na nagmamakaawa si Kainer. Naalala niyang sinabi niya kung sino ang nagdala sa babae. Dinala raw ito sa Red District sa gitna ng lungsod. Pagkatapos ay doon tinapos ni Long ang buhay niya. Ang nangyari pala mga lods ay dinukot pala ang anak ni Long na si Anson. Ayon sa kasamahan niyang militar, huling nakita ang signal ng cellphone ni Anson sa timog bahagi ng Myanmar sa lungsod ng Laika. At naniniwala sila na ang GM Technology ang nasa likod ng lahat. Isang peking kumpanya na pagmamayari ng baliw na gangster na si Kunmai. Ito si Kunmai mga lods, kasama ang matataas niyang tauhan sa kumpanya. Isa siyang malupit at baliw na kriminal na gumagawa ng iba't ibang iligal na negosyo sa Laika. Basta may pera, kahit anong krimen ay ginagawa niya. Ang pangunahing negosyo niya ay bentahan ng tao at mga organ. Napakalaki ng demand nito sa iba't ibang bansa. Masayang masaya si Kunmai habang pinapagalitan ng tauhan niyang si Jiu. May isang reporter kasi na naglabas ng balita tungkol sa iligal nilang gawain at nahuli si Jiu sa pag-uulat nito sa kanya. Humingi ng tawad si Jiu. Sinabi niyang nahuli na nila ang reporter at naasikaso na rin ito.
Matagal nang nagtatrabaho si Jiu para kay Kunmai, pero alam niyang kapag nagkamali siya, pwede siyang ipapatay anumang oras. Ayaw ni Kunmai na maulit yon. Tahimik lang ang lahat dahil sa takot. Biglang may tauhang nagbalita na winasak ang bodega ni Kainer at patay na ito. Lalong nena si Kunmai at agad dinutusan ng mga tao niya na ayusin ang problema. Sa Red District ng Laika, halos lahat ng negosyo at gusali ay pagmamayari ni Kunmai. Ang namamahala rito ay si Daiko. Naniningil siya ng pera sa mga babaeng nagtatrabaho roon. Nagalit siya sa isang babae dahil kulang ang perang naibigay nito. Pinagalitan niya ito at saka pinilit na imasahe siya. Pagkatapos may dumating na lalaki at nagtanong habang ipinapakita ang larawan ng isang babae. Pinaalis siya ni Daiko at sinubukang turuan ng leksyon. Kaso ang problema ay si Long yun. Noong una, ayaw magsalita ni Daiko at nagkunwaring walang alam. Kaya pinahirapan siya ni Long. Nang mawala ng malay si Daiko, malakas ang ginising muli. Sa huli, umamin din siya. Sinabi niyang ibinigay na niya ang babae kay TA, ang boss ng GM Online Technology. Itinuro pa niya ang lokasyon nito. At bago umalis si Long, binigyan niya si Daiko ng regalo. Ang lugar na ito ay ang GM Online Technology, isang scam at online fraud company na pagmamayari ni Kunmai. Karamihan sa mga tao rito ay sa pilitang pinagtatrabaho para mang-scam online. Maghapon silang nagtatrabaho ng walang pahinga. Ang namamahala rito ay si Kay. Sinalubong niya ang mga bagong manggagawa at sinabi niyang isa itong minahan ng pera. Madali raw kumita rito, tatawad lang sa mga customer at lolokohin ang mga ito. Ipinaliwanag niya ang iba't ibang trabaho sa loob, gaya ng voice actors, taga-type at taga-kumbinsi ng customer. Umaabot daw sa halos 10 milyong dolyar kada taon ang kinikita nila. May bonus pang 3% para sa mga nakakamit ng target. Ang kailangan lang nila ay sigla at diskarte. Pinilit ang lahat na mag-cheer. Inanunsyo ni Kay na ang may pinakamataas na kita ngayong buwan ay si Snow. Tumayo ang dalaga at tinanggap ang bonus niya. Muling nagsigawan ang lahat. Samantala, nasa labas na si Long at naghahandang pumasok. Sa loob may kapatid si Snow na nagtatrabaho rin doon. Inayan niya si Duo na kumain muna, pero hindi naabot ng kapatid niya ang target kaya hindi ito makaalis sa mesa. Biglang dumating si Kay. Takot na takot si Duo sa taong ito. Lumapit si Kay at sinabing lahat ay dapat may ambag sa kumpanya. Nagmakaawa si Duo at nangakong hakabulin niya ang target niya, pero binugbog siya ni Kay. Pinatawad pa siya sa harap at tinuyen. Sinabi ni Kay na tinuluan na niya ito ng maayos pero bobo pa rin daw. Hirap na hirap sa sakit si Duo. Binalaan ni Kay ang lahat ng empleyado na huwag maging tamad at tanga tulad niya. Pinagalitan niya ang lahat at iniutos na ilabas si Duo. Pero ang ibig sabihin noon mga lods ay kamatayan na niya. Nagmakaawa si Snow at sinabing sasagutin niya ang kulang ng kapatid niya. Pero may ibang motibo si Kay. Sinabi niyang malayo siya sa asawa niya kaya dapat maintindihan ni Snow ang pangangailangan daw niya. Napaiyak ang dalaga. Biglang nagkaroon ng gulo. Nakapasok na si Long at kalmadong sinusuri ang mga babaeng empleyado. Nagalit si Kay at tinanong kung sino siya at bakit siya nanggugulo roon. Ipinakita ni Long ang larawan ng anak niya pero minula lang siya ni Kay. Lumapit ang mga tauhan nito para pupugin siya. Pilit pang tumayo si Kay at sinabi niyang patay na ang babaeng hinahanap niya. Nagalit si Long. Maya-maya, bumulot ng baliw si Kay. Pero muli siyang bumagsak habang minumura si Long. Saktong galit na galit sa kanya ang mga empleyado niya kaya hinikayat nila si Long na banatan nito. Pumasok sa isip ni Long ang alaala ng anak niyang si Anson, isang matalino dalagang gustong maging mamamahayag para ilabas ang katotohanan sa mundo. Habang nagsisigawan ng mga empleyado, may isang babaeng nagsabing alam niya kung nasaan si Anson. Ayon sa kanya, may kumuha rito kahapon at dinala sa Rose Night Vault. Agad na umalis si Long. Tinangka ni Kay na kunin ang baril niya pero naunahan siya ni Snow. Doon niya ipinatiganti ang pagkamatay ng kapatid niya. Ito ang Rose Night Vault.
Maraming bantay sa labas, pero tahimik na nakapasok si Long matapos ilihisa ang atensyon ng mga bantay gamit ang alarm ng sasakyan. Nasa loob na siya, sa loob nagpaparty at gumagamit ng droga ang mga babae roon. Ang namamahala sa lugar ay si Madam Lily. Lumapit ang tauhan niya at nagsabing may problema sa isang kwarto. Agad na pumunta roon si Madam Lily. Sa loob may lalaking nagpapahirap sa 3 babaeng empleyado. Wala raw sa mga ito ang pumasa sa gusto nila. Dumating si Madam Lily at pinati sina Soy at Fang, 2 lokal na boss ng sindikato. Nagreklamo sila dahil hindi raw marunong magpasaya ang mga babae at masyadong matigas ang ugali ng mga ito. Habang tuloy-tuloy sa pagsasalita si Fang, ininsulto pa niya si Madam Lily at sinabing hindi ito marunong mamahala. Sinabi pa niyang pwede siya ang pumalit para aliwin sila. Dahil doon, pinuprove siya ni Madam Lily at pinalaan silang huwag gumawa ng gulo sa lugar niya. Sinabi ni Lily kay Shui na papalitan niya ang mga babae para sa kanila. Natakot tuloy si Feng. Pinalabas ang mga babae at tinipon ni Lily ang lahat. Ipinaliwanag niyang trabaho nilang pasayahin ang mga bisita para gumastos sa mga ito ng malaki. Kailangan daw laging nakangiti ang lahat. Pero napansin niyang nawawala na ng gana ang mga babae kaya sinabi niyang bibigyan niya sila ng pampasigla. Isa pala itong uri ng droga na magpapasunod sa kanila at magpaparamdam na gusto nila ang ginagawa nila. Isang batang babae ang target niya, pero biglang may isang empleyadang pumihil sa kanya at sinabing masyadong bata si Pingping. Alam ng babae ang masamang epekto ng droga kaya nagmakaawa siyang huwag itong gawin. Nagalit si Lily at sinabing trabaho lang nila ang sumunod. Huwag daw silang kokontra sa utos niya. Bilang parusa, ipinakawak niya ang babae sa 2 tauhan niya para daw turuan ng leksyon. Binalaan ni Lily ang iba na ayaw niyang maulit iyon. Dapat sumunod sila, pipilitin pa rin niyang turukan ng droga ang batang babae. Pero biglang dumating si Long. Itinuro ng bantay si Lily at sinabing siya ang boss doon. Ipinakita ni Long ang larawan ng anak niya. Naalala ni Madam Lily ang babaeng iyon. Matigas daw ang ulo nito at hindi niya mapasunod. Wala na raw ito roon. Pero habang papalabas ang mga babaeng empleyado, inatake ng mga bantay si Long. At hinarap din siya ni Lily. Hindi din pala basta-basta ang babae si Lily mga lods dahil mahusay din ito makipagpakpakan. Galit ito dahil daw sa panggugulo ni Long nawalan siya ng mga parokyano. E sila naman ang nagsimula, nagtatanong lang naman ang ating bida. Inulukan niya ng droga pampalakas ang sarili. Pero hindi pa rin natinag ang bida natin. Pagkatapos roon, binaunan pa ni Long ng maraming droga si Lily. Ayon subog siya. Biglang pumasok muli sa isip ni Long ang alaala ng anak niyang si Anson. Tuwing umuwi siya mula sa misyon, ang pagkain na niluluto ng anak niya ang pinakanamimiss niya. At palaging umiyak si Anson tuwing naalis siya papuntang ibang bansa para sa trabaho. Samantala, nang hinana at subog si Madam Lily pero humiling pa kay Long na isama siya. Mukhang damot pa ang peel yata ang naisaksak dito. Nawala na ito sa sarili habang sinasabing dinala si Anson sa Blood Wagon at itinulo pa niya ang lokasyon nito. Agad umalis si Long. Samantala, sa mansyon ni Kunmai, abalang-abala ito sa pagdibilang at pag-ahayos ng pera dahil labis siyang nahuhumaling sa kayamanan. Hindi sinasadyang natapon ng isang babaeng katulong ang tubig. Pinapaalis siya ni Kunmai pero bigla niya itong walang awang pinatay. Ayaw niyang may sumisila sa mga laruan daw niya. Maya-maya, nag-report ang tauhan niya na may isang lalaki na sumisira sa ilan nilang negosyo. Hinahanap daw nito ang babaeng dinugot nila at ipinakita pa ang profile ni Anson. Inutusan ni Kunmai ang mga tauhan niya na dagdagan ng seguridad. Samantala, nakarating na si Long sa isang mapanganib na lugar at pinatay niya ang lahat ng CCTV sa paligid. Ang lalaking namamahala roon ay si Andrew, leader ng Blood Wagon. Isa itong lumang bagon na ginawang ilegal na lugar para sa bentahan ng dugo at organ. Abala si Andrew sa pakikipag-usap sa telepono habang maraming tao ang nagdebenta ng dugo kapalit ng pera. Karamihan sa kanila ay mahihirap na pinagsasamantalahan. Binati sila ni Andrew at sinabing iba-iba ang bayad depende sa blood type. Pwede rin daw silang magbenta ng kidney para mas malaking pera. Maya-maya, tinitimbang ni Andrew ang lahat ng nakuhang dugo ngayong araw. Masaya siya dahil nabot nila ang target. Nanginginig at nanghihina na ang mga donor. May ilan pang namatay dahil sa sobrang pagkuha ng dugo. Biglang nagalit si Andrew nang malaman niyang may isang donor na may sakit na sumali pa rin sa bentahan ng dugo. Kasalanan daw yun ng mga tauhan niya. Dinala nila ang lalaki sa ibang bagon at nanggubo rin ang damit nito. Halatang may malubhang sakit siya. Nagmakaawa ang lalaki pero pinatay pa rin siya ni Andrew.
Biglang tumulog ang telepono niya. Tawag yun mula sa headquarters. Binalaan siya ni Kunmai na may manggugulo na papunta na sa lugar niya. Kumpiyansa si Andrew na kaya niyang tapusin ang taong yun. Pero hindi niya alam na nandoon na si Long. Biglang namatay ang mga ilaw. Nang bumalik ang ilaw, napapalibutan na si Long ni na Andrew at ng mga tauhan nito. Alam ni Andrew na darating siya. Mayabang niyang sinabi na maglalaro muna sila. Kapag natalo siya ni Long, sasabihin niya kung nasaan ang babae. Sumubod ang mga tauhan. Isa-isang bumagsak ang mga ito. Lumaban na rin si Andrew. Naalala niya si Anson at sinabing nakakuha rin siya ng dugo mula rito. Napakaganda raw ng kalidad ng dugo nito pero sobrang payat na ng katawan kaya kaunti na lang ang nakuha nila. Naglaban ang dalawa. Tumatawa pa si Andrew habang minamaliit si Long pero siya rin ang napuluhan. Galit na galit siyang umatras papunta sa ibang silid para gamutin ang sugat niya. Sinabi niyang magiging seryoso na siya ngayon. Tuluyan siyang pinahirapan ni Long at nagdamo siya ng matinding sugat. Nagmakaawa si Andrew at sinabing ititigil na niya ang laban. Inamin niyang nasa Orden Hospital ang babae at ibinigay niya ang lokasyon nito. Hindi raw niya pinatay si Anson, dugo lang daw ang kinuha nila. Kaya pagkatapos doon, tinapos ni Long ang buhay niya at umalis doon. Muling nag-report ang mga tauhan kay Kunmai. Sinabi nilang hindi ordinaryong tao ang kalaban nila kundi isang Chinese Special Forces soldier. Pero hindi natakot si Kunmai. Naniniwala siyang walang taong hindi kayang pabagsakin. Humingi siya ng tulong sa lokal na militar ng Myanmar sa pamamagitan ni General Song na matagal na niyang nasuhulan. Kinausap niya si General Song at pinalaan siya nito na mag-ingat dahil delikado ang background ni Long. Natatakot siyang baka dumating din sa Myanmar ang mga kasamahan nito. Pero pinutol lang ni Kunmai ang tawag. Samantala, nakapasok na si Long sa Organ Hospital. Ang namamahala rito ay si Dr. Zhou. Naghahanda siya ng live operation kung saan ibebenta nila ang mga organ sa mga VIP customer. Ipinaliwanag niya kung anong parte ng katawan ang ibebenta habang nagsisimula ang bidding mula 200,000 dolyar. Sunod-sunod ang mga mamimili ng iba't ibang organ. Nang matapos ang live auction, nagsimula na ang operasyon. Pinapatahimik nila ang biktima habang sinasabing mamamatay ito ng mapayapa. Pagkatapos ay pinatay nila ito gamit ang espesyal na kagamitan. Habang pinag-uusapan ng mga nurse kung saan ipapadala ang mga organ, ay bigla na nang dumating si Long. Tinanong niya kung nasaan si Anson. Nagkunwaring walang alam si Dr. Zhou at sinabing napakaraming pasyente roon. Muli siyang sinuntok ni Long. Sa huli, sumuko rin siya at tinala si Long sa kulungan ng mga pasyente. Sa loob, maraming bata at teenager na takot na takot. Isa-isang tiningnan ni Long pero wala roon ang anak niya. Pero biglang may batang nagsabi na kilala niya si Ate Anson. Itinuro niya si Dr. Zhou at sinabing ito ang nagdala sa kanya. Kinublat muli ni Long si Dr. Zhou at muntik ng patayin. Nagmakaawa ang doktor at sinabing noong dumating si Anson, sobrang lala na raw ng lagay nito at hindi na nila nailigtas. Ipinakita niya ang records nito. Nang makita yun ni Long, parang nawalan siya ng lakas. Nanginginig sa takot na sinabi ng doktor na naipadala na raw sa ibang bansa ang atay ni Anson kaninang umaga. Galit na galit si Long at sinabing imposible yun. Kaya dinala siya ni Dr. Zhou sa morgue. Maraming bangkay ang nakatakip ng plastic. Isa-isa itong binuksan ni Long. At hayon, nakita niya ang katawan ng anak niya. Sobrang lala ng kalagayan nito. Hindi napigilan ni Long ang pag-iyak. Hindi niya matanggap ang nakita niya. Galit niyang pinupok si Dr. Zhou habang paulit-ulit na sinasabing hindi yun ang anak niya. Tinanong niya kung nasaan talaga si Anson. Maya-maya, may nurse na nagdala ng laptop.
Naroon ang video investigation ni Anson habang nagtatrabaho siya bilang mamamahayag sa Myanmar. Inilalantad niya roon ang mga iligal na negosyo at krimen ng grupo ni Kunmai. May video rin ng pagpapahirap ni Kunmai kay Anson. Tuluyang bumagsak si Long sa sakit at umiyak ng gusto. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Kunmai. Inaanyayahan siya nitong pumunta sa lugar niya at sinabi pang tatanggapin siya nito ng maayos, katulad ng pagtanggap nila sa anak niya. Ipinakilala pa niya ang sarili bilang hari ng lugar na iyon bago putulin ang tawag. Pagkatapos noon, nagbigay ng utos si Kunmai sa mga sundalo niya. Noong una, tumanggi ang mga sundalo. Ang utos lang sa kanila ay bantayan ang lugar. Nagalit si Kunmai dahil ayaw niyang makarinig ng mga dahilan. Inutusan niya ang mga tauhan niya na magdala ng 3 suitcase na puno ng pera. Suitcase lang pala, samantala sa atin, malheta. Sinabi niyang kapag tinulungan nilang patayin ang lalaking yun, paghahatian nila ang lahat ng pera. Dahil doon, pumayag ang mga sundalo at agad silang kumilos. Samantala, nathodes na si Dr. Zhou, habang si Long naman ay nakatingin sa bangkay ng anak niya. Hindi niya akalain ng pangarap na trabaho ni Anson bilang mamamahayag ang magiging dahilan ng pagkamatay nito. At heto na nga mga lods, punong-puno na ng galit si Long. Sa isang malaking palengke sa lungsod ng Laika, naroon na siya nang dumating ng mga sundalong Myanmar na inupahan para tugisin siya. Nang makita nila si Long, agad silang bumaba at nagsimula ang habulan. Nataranta ang mga tao habang sunod-sunod ang putok ng baril. At heto na, nakakuha na ng armas si Long. Dahil Long ang pangalan niya, magkakaroon tayo mga lods ng mahabang putukan. Sumakay siya sa sasakyan ng militar at tinalaro ang lahat ng nasa harapan niya. At ayun na nga mga lods, simut-sarap ang nangyari. Nabigo ang misyon ng mga sundalo. Samantala, nagsisimula ng kabahan si Kunmai dahil wala pa ring ulat mula sa mga sundalong humahabol kay Long. Kinutusan niya ang mga tauhan niya na maghanda sa kahit anong mangyari. Wala nang natira sa palengke matapos ang labanan. Kinuha ni Long ang cellphone ng isa sa mga sundalo at tumawag sa mga kasamahan niyang Chinese Special Ops. Humingi siya ng tulong para isara ang buong Laika dahil ayaw niyang makatakas si Kunmai. Habang inaayos ni Kunmai ang pera niya, tumawag si General Song. Sinabi nitong isinara na ng Chinese Special Forces ang border kaya hindi na makakalabas si Kunmai sa Laika. Delikado na raw ang sitwasyon at hindi na siya matutulungan pa. Pagkaputol ng tawag, nag-report ang tauhan niya na handa na ang sasakyan para tumakas. Pero nagdesisyon si Kunmai na manatili. Haharapin daw niya si Long at hindi siya natatakot dito. Sa mansyon ni Kunmai, handang-handa na ang lahat ng bantay at tauhan niya. Biglang namatay ang ilaw. Maya-maya may naghagis ng tear gas at granada sa loob. At heto na nga mga lods, dumating na ang ating bida. Parang isang halimaw na gigil para maghiganti. At heto na nga mga lods, nagpang-abot na ang dalawa, kaya siguradong maghahalo na ang balat sa tinalupan. Sumugod si Kunmai at walang tigil na nagpaputok.
Kaso naubusan ng bala si Long, kaya lalong naging mayabang si Kunmai. Minula at tinutsa niya si Long habang ipinagyayabang na siya ang hari ng lugar na yun. Sinabi niyang winasak ni Long ang negosyo niya kaya kailangan nitong magbayad. Ayon kay Kunmai, lahat ng tao sa lugar na iyon ay dapat lumuhod sa harap niya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagsasalita nang bigla siyang masurpresa ni Long. Pareho nang naubusan ng bala kaya nagsimula ang hand-to-hand combat. Lumabas na magaling ding mandirigma si Kunmai. Kaya naman pala kumpiyansa ito mga lords na hindi tumakas kanina. Habang naglalaban sila, patuloy silang nag-iinsultuhan at sinusubukang sirain ang isip ng isa't isa. Biglang pinatugtog ni Kunmai ang video ng pagpapahirap niya kay Ansem. Nawala sa focus si Long. Pagkatapos, ipinakita pa ni Kunmai ang kwintas ni Ansem na regalo ni Long sa anak niya. At ayon, tuluyang sumabog ang galit ni Long. Alam niyang kailangan na niyang tapusin ang baliw na ito. Brutal na binugbog ni Long si Kunmai. Halos hindi na makatayo si Kunmai pero tuloy pa rin siya sa pagyayabang kung paano niya pinahirapan si Ansem at kung paanong ginawa niya itong laruan. Doon ibinigay ni Long ang huling suntok na tuluyang pumatay kay Kunmai. Samantala, tinipon ng mga tauhan ni Kunmai ang lahat ng tinukot at ikinulong na tao para patayin at itapon sa isang malaking hukay bilang pagtatakip ng ebidensya. Pero dumating ang hukbo ng China at sinalakay sila bago pa nila magawa yon. Nailigtas nila ang mga bihat. Kinaumagahan, naghihintay ang Special Forces habang bumubukas ang malaking gate. Lumabas si Long kasama ang mga taong nailigtas niya. Sinalubong siya ng mga kasamahan niya. Tahimik lang si Long habang iniisip ang alaala ng anak niyang si Ansem na mananatili sa puso niya habang buhay. At dito na nagtapos ang brutal at punong-puno ng aksyon na pelikulang ito mga lods. Maraming salamat sa panunood.